Nagsimula ang pelikula noong 2003 at makikita ang babae na nagngangalang Sonia at ang anak niyang si Claire na dumating sa kanilang mansyon. Gusto ni Claire na makita ang ama, si Henry, ngunit hindi siya pinayagan ng ina dahil abala siya sa trabaho. Si Henry ay nagtatrabaho sa Minos, isang kumpanya na nagdidisenyo ng mga escape rooms. Kinukulong nila ang mga tao sa mga silid na iyon upang maglaro ng survival game, habang ang mga mayayaman ay nagpupustahan para sa mananalo. Nang maglaon, pumasok si Sonia sa opisina ng asawa at sinabing gusto niyang wakasan ang relasyon nila. Lumilitaw na hindi maganda ang takbo ng relasyon nila. Si Henry, na kanina pa namamroblema sa trabaho, ay humiling sa kanya na magpahinga muna at mag-uusap sila sa loob ng 1 oras. Dahil dito, mabilis siyang lumangoy at pagkatapos ay pumunta sa sauna room. Habang nagpapahinga doon, biglang naglock ang pinto at ang temperatura ay nagsimulang tumaas bawat segundo na ikinagulat niya. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang ilang mga bugtong sa steam door na nagpaunawa sa kanya na ang asawa niya ay nakikipaglaro sa kanya ng isang laro ng kamatayan. Bagamat puno ng gulat, pilit na sinisikap ni Sonia na makalabas ng silid. Sa kalaunan ay nalutas niya ang bugtong at nakahanap ng magnet na nakatago sa loob ng isa sa mga bato ng lava. Ginamit niya ito para i-slide ang mga metal bar na nakakandado sa pinto. Nagawa ni Sonia na i-slide ang dalawa ngunit bumigay ang kanyang baga habang ginagawa niya ang pinakahuli na naging sanhi ng pagkamatay niya sa loob ng sauna. Naputol ang eksena at lumipat sa kasalukuyan at ipinakilala sa atin sina Zoe Davis at Ben Miller na mga dating survivor ng escape room na isinagawa ng Minos Corporation. Ngayon, plano nilang lumipad patungong New York para ilantad ang lihim na organisasyong iyon. Sa kabilang banda, ipinakita sa atin si Claire, na ngayon ay malaki na at nagtatrabaho sa Minos. Gayunpaman, tila labag ito sa kalooban niya dahil nakakulong siya sa loob ng glass room at napipilitang gumawa ng mga escape room para sa kanyang ama. Mukhang pinaplano ni Henry na patayin ang mga dating survivor ng escape room. Nakipagtalo si Claire sa kanyang ama, sinabing naiintindihan niya si Zoe dahil alam nila pareho kung ano ang pakiramdam na mawalan ng ina. Gayunpaman, nananatiling determinado ang kanyang ama sa desisyon nito. Sa ibang lugar, habang naghahanda sina Ben at Zoe na sumakay sa eroplano, nakaranas ang huli ng PTSD mula nang mamatay ang kanyang ina sa pag-crash ng eroplano ilang taon na ang nakakaraan. Dahil dito, hindi siya komportable kaya tumanggi siyang sumakay sa huling sandali. Kasunod nito, umarkila sila ng kotse at piniling magmaneho patungo sa destinasyon. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, huminto ang dalawa sa hotel para doon magpalipas ng gabi. Sa hating gabi, binangungot si Ben kung saan naranasan niya ang pagyanig ng silid at dahan-dahang bumababa ang kisame. Habang tumitindi ang sitwasyon, bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Ipinagpatuloy ng dalawa ang paglalakbay at kalaunan ay nakarating sa di umano'y pasilidad ng Minos sa loob ng eskinita. Bagamat walang anumang palatandaan ng punong tanggapan, pinayuhan ni Zoe si Ben na tumingin sa paligid ng lugar. Sa sandaling ito, nilapitan sila ng magnanakaw at tumakas matapos agawin ang kwintas ni Zoe, isang mahalagang bagay mula sa kanyang ina. Hinabol nila ang magnanakaw sa mga kalye at sa istasyon ng subway, at dinala sila sa loob ng tren. Gayunpaman, nakatakas ang magnanakaw, naiwan silang nakakulong sa loob. Dahil wala ng pag-asa, plano ng dalawa na bumaba sa susunod na istasyon at bumalik sa gusali. Maya-maya, may naramdaman sina Ben at Zoe na kakaiba sa tren, lalo na ang kakaibang ingay. Dahil dito, pinuntahan nila ang driver ng tren at walang nakitang tao sa loob. Sa lalong madaling panahon, ang tren na sinasakyan nila ay humiwalay mula sa iba at nagbago ng direksyon sa liblib na istasyon, at walang pindutan upang ihinto ito. Sa tabi ni na Zoe at Ben, may 4 pang pasahero, sina Rachel, Brianna, Nathan, at Theo, na nagkataon ding mga dating survivor ng escape room. Huminto ang tren sa dead end, at tumilapon sila sa loob ng sasakyan. Habang nagtitipon sila, ang tren ay sinakop ng kuryente, kaya napagtanto nilang muli silang napunta sa nakamamatay na laro ng Minos. Gustong umuwi ni Theo para sa kaarawan ng kanyang asawa, kaya pinindot niya ang buton sa tren sa pag-asang makahingi ng tulong. Gayunpaman, nakatanggap lang siya ng recorded na mensahe. Napagtanto na dapat nilang laruin ang laro upang mabuhay, ang grupo ay naghiwalay upang maghanap ng mga clue. Nakita ni Nathan ang nakatagong bag na naglalaman ng tuwalya at metal na hawakan, habang si Brianna ay nakahanap ng nakalak na trapdoor.
Di nagtagal, nalaman nila na dapat silang mangolekta ng mga alphabetic token para makatakas sila gamit ang slot machine. Napansin din nila ang isang karatula na nagsasabing, dapat hilahin ang lahat ng maling advertising. Sa pagtatangkang alamin ang kahulugan nito, nakakita sila ng ilang mga advertisement na may ilang mga alpabeto na nawawala. Sa puntong ito, napagtanto ni Zoe na mayroong 26 na hawakan na katulad ng 26 na titik sa alpabeto. Kasunod nito, hinugot nila ang kaukulang mga hawakan sa bawat nawawalang titik, na gumana naman. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pagkuha ng ilang mga barya mula sa mga hawakan. Habang lumalakas ang kuryente, naging unang biktima si Theo, na nagresulta sa kanyang malagim na pagkamatay. Dahil ang iba pang mga clue ay nawawala, tiningnan ni Zoe ang mga titik na kanilang nakolekta at nabuo ang mga salitang, "Welcome back." Pagkatapos ay tinulungan niya ang grupo na makuha ang huling token at ipinasok ito sa slot, at sa huli ay nagbukas ang trapdoor. Sa kabutihang palad, lahat sila ay mabilis na tumalon pababa habang ang sasakyan ng tren ay nilamon ng malakas na kuryente. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa elevator na dinadala sa ilalim ng lupa. Nagmadali si Rachel upang buksan ang pinto para sa susunod na silid, ngunit iminungkahi ng iba na kumilos sila ng mahinahon. Pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang mga sarili at ibinahagi rin ang kanilang mga nakaraang kasaysayan. Ibinunyag ni Nathan na ang kanyang grupo sa escape room ay binubuo ng lahat ng mga pari na katulad niya. Ang kay Brianna ay pawang mga influencer, at ang grupo ni Rachel ay binubuo ng mga taong hindi nakakaramdam ng pisikal na sakit. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pumunta ang grupo sa isang silid na lumalabas na isang bangko. Habang naglilibot, aksidenteng natapakan ni Brianna ang tile na nag-trigger ng laser system, at natrap siya sa lugar. Sa kabutihang palad, nandoon sina Rachel at Nathan, na tumulong sa kanyang makaalis sa tile. Pagkatapos ay napansin nila ang pagsasara ng vault sa kabilang panig ng silid, na tila isang daanan palabas. Gayunpaman, kailangan nilang hanapin ang tamang pattern para makadaan sa tiles at makarating doon. 10 minuto na lang ang natitira, at ang grupo ay nagsimulang maghanap ng mga clue. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng susi sa loob ng lollipop na sinubukan nilang gamitin sa mga safety deposit box. Nang mabigo sila, nakita ni Zoe ang isang safety box na may nakasulat na Sonia sa halip na mga numero. Sa pagbukas nito, nakita niya ang ilang mga blankong pera na may 4 na digit code na nakatago dito. Inilagay ni Nathan ang code na ito sa ATM, na naging sanhi ng paglitaw ng 4 na wall clock na may magkakaibang oras. Pagkatapos ay itinugma niya ang mga oras ng orasan sa mga tile at nagpatuloy upang subukan ang ruta, habang iniiwan ang mga lollipop para sundan ng grupo. Sa isang punto, nagkamali siya at natapakan ang maling tile na nag-trigger ng laser, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Agad siyang binuhat ni Brianna at Rachel mula sa tile, upang ma-deactivate ang mga laser. 1 minuto na lang ang natitira, nakahanap si Zoe ng chart na may natitirang pattern ng tiles at ginabayan ang grupo patungo sa exit, kasama si Ben na karga si Nathan. Sa huling ilang segundo, tumakbo si Zoe at muntik nang hindi makapasok sa vault. Pagdating sa loob, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa isang kuweba na sa lalong madaling panahon ay nagsimulang gumuho. Dahil dito, nagmadali sila patungo sa exit at napadpad sa malabich na silid. Hindi nagaksaya ng oras, nagsimula silang maghanap ng mga clue, at sa kalaunan ay nakakita sila ng metal detector. Gamit ito, nakadetect sila ng bagay sa lugar at nagsimulang maghukay. Hindi nagtagal ay nakahukay sila ng anchor, ngunit bago nila ito mailabas, ang beach ay napag-alamang natatakpan ng kumanoy na nagsimulang sumipsip kay Rachel. Nang makita ito, nagpa siya si Nathan na iligtas siya, kaya tinalian niya ito ng lubid at sumisid sa buhangin para buhatin siya. Nakuha ng grupo si Rachel palabas, ngunit naputol ang lubid bago nila mailigtas si Nathan, at pagkatapos ay nilamon ng buhangin. Sa kabila ng malungkot na pangyayari, walang oras para sa pagluluksa, kaya kinuha nila ang anchor at ginamit ito bilang susi upang ma-access ang beach hut. Sa loob, nakakita sila ng nakalock na refrigerator na pinaniniwalaan nilang exit. Habang naghahanap ng susi, binuksan ni Zoe ang switch, napalitan ng gabi ang araw at na-activate ang lighthouse sa labas. Pagkatapos ay tumungo siya sa tuktok nito para maghanap ng karagdagang mga clue, habang hinahanap ni Ben ang susi ng refrigerator sa loob ng mannequin. Mabilis niyang ibinigay ito sa babae at pagkatapos ay binuksan nito ang pinto ng refrigerator at nakahanap ng daan palabas.
Samantala, nakahanap si Zoe ng ibang ruta palabas sa pamamagitan ng pagtanggal sa isa sa mga palamuti ng silid. Naniniwala siya na ito ay magpapahintulot sa kanila na makatakas sa buong laro. Habang nagsisimulang lumubog ang beach, nagkakaroon ng pagtatalo ang grupo tungkol sa kung aling ruta ang tatahakin. Sa huli, sina Rachel at Ben ay tumungo sa lighthouse, habang si Brianna ay dumaan sa pangunahing exit. Umakyat si Rachel sa tuktok, ngunit hindi nagtagumpay si Ben habang nagsasara ang hagdan, dahilan upang mahulog siya sa kumanoy. Naiwan si Zoe sa pagkabigla, ngunit kinumbinsi siya ni Rachel na magpatuloy sa pagkilos bago pa maging huli ang lahat. Kasunod nito, nakarating ang dalawa sa isang manhole. Si Zoe, na labis na nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, ay nagsimulang sisihin ang kanyang sarili. Sinubukan ni Rachel na aliwin siya, at sinabing ang Minos ang may kasalanan at hindi siya. Ipinaalala rin niya kay Zoe na kailangan nilang pigilan ang Minos kung gusto nilang maging malaya ng tuluyan. Nakumbinsi nito si Zoe na magpatuloy sa pagkilos at ang dalawa ay nag-navigate sa manhole. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng hagdan, at nagawa nilang makarating sa kalye ng lungsod. Bagamat tuwang-tuwa sa una, naputol ang kaligayahan nila nang makasalubong nila si Brianna na nagpapanik habang naghahanap ng clue. Dahil dito, napagtanto nila na nasa laro pa rin sila. Dahil matagal nang nandoon si Brianna, ipinaalam niya sa kanila na umuulan ng asido sa tuwing magiging 0 ang timer at kailangan nilang maghanap ng susi sa rolling shutter. Kahit papaano ay nahanap nila ang susi ngunit hindi ito sapat dahil may isa pang hanay ng nakalak na pinto. Ang timer ay naubos ngunit sa kabutihang palad, lumitaw ang bubong sa tamang oras upang protektahan sila. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng phone booth na tumutunog ngunit hindi sila makapasok dahil sa isa pang lock. Kasabay nito, nakarinig sila ng news broadcast na nag-play sa TV ng tindahan, na nagbigay sa kanila ng clue, kailangan nilang kolektahin ang acid water para matunaw ang lock. Ang tatlo ay agad na kumilos at nakagawa ng paraan upang buksan ang booth ng telepono ngunit wala silang naririnig. Dahil walang sapat na mga clue para magpatuloy, lumabas si Zoe sa booth upang maghanap ng susunod na piraso ng puzzle, ngunit naubusan siya ng timer. Buti na lang at naghagis sa kanya si Rachel ng payong habang nagtatago silang dalawa sa telephone booth. Sa gitna ng acid rain, napansin ni Zoe ang isang advertisement tungkol sa tatlong singsing, kaya inutusan niya silang sagutin ang telepono sa ikatlong ring. Sinunod nila ang kanyang payo, at bumukas ang pinto ng taxi, iniligtas si Zoe mula sa asido. Habang nakahinto ang ulan, tumakbo rin sina Brianna at Rachel papunta sa taxi ngunit nagsara ang pinto nito. Ang masaklap pa, ang telephone booth ay nagsara din, at naiwan silang walang anumang masisilungan. Desperado silang humanap ng paraan para makapasok ngunit hindi nagtagumpay. Nang maubos ang timer, tinanggap ni Rachel ang kanyang kapalaran at inalo si Brianna. Hawak nila ang isa't isa habang tinutunaw sila ng acid rain. Sa kabilang banda, inihatid si Zoe sa labas mismo ng glass room ni Claire. Habang humihingi si Claire ng tulong para makatakas, napansin ni Zoe ang mga blueprint ng escape room na nagpaunawa sa kanya na siya ang nagdisenyo ng mga ito. Sa galit, sinigawan niya si Claire at inakusahan siyang mamamatay tao. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Claire na pinilit siya ng kanyang ama. Upang makuha ang kanyang tiwala, ipinakita niya ang video footage tungkol kay Ben na buhay pa, na nagpapakita rin na gumawa siya ng lihim na tangke ng extractor sa ilalim ng kumanoy upang iligtas siya. Ngunit sa kasamaang palad, natunton ito ng mga gwardya at itinapon sa huling silid, ang Sana. Nang masaksihan ito, hiniling ni Zoe kay Claire na gumawa ng paraan, kung saan iginiit ng huli na kailangan muna niyang ilabas siya sa silid. Para doon, kailangan nilang malutas ang isa pang palaisipan. Sinabi rin ni Claire sa kanya na mayroon na lamang silang dalawang pagkakataon bago maputol ang oxygen sa silid. Sa pag-aaral ng lahat ng ito, tinulungan siya ni Zoe sa pag-decode ng puzzle at kalaunan ay nabuksan ang pinto. Ngunit bago sila makatakas, nagpakita si Henry at tinutukan ng baril. Lalong tumindi ang sitwasyon at lumalabas na ang mga babae ay papatayin. Ngunit sa oras na iyon, binaril ng kasamahan ni Claire si Henry sa balikat, na nagbigay daan sa kanya upang mailak siya sa loob ng glass room. Pagkatapos, ang dalawang babae ay nagtungo sa control room upang patigilin ang sauna room at iligtas si Ben mula sa pagkasunog. Pagkatapos gawin iyon, inabot ni Claire kay Zoe ang susi ng kotse ng kanyang ama, at ibinunyag na tama ang lugar na pinuntahan nila na siyang kinaroroonan ng punong tanggapan ng Minos.
Ibinahagi rin niya ang kanyang desisyon na tumawag sa pulisya kapag nakarating na si Zoe sa ligtas na distansya. Pagdating ni Zoe sa headquarters ay naroon na ang mga pulis at paramedic. Hinanap niya si Ben at nakita niyang isinakay ito sa ambulansya. Sinabi niya sa kanya na ang laro sa wakas ay tapos na at ang lahat ay magiging maayos. Samantala, bumalik si Claire para kausapin ang kanyang ama. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na si Claire ang gumawa ng sauna room at pinatay ang kanyang ina para lamang mapabilib ang kanyang ama. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kung paano niya kinuha ang lahat ng karangalan para dito. Sa huli, inilagay niya ang maling code at pinutol ang supply ng oxygen mula sa glass room. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.